So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong JBC CRT TV 21 inches. So ang problema na to, mahirap to buhayin mga idol, no. May time daw na walang power at may time na nag-on naman tong TV na to, no. So tignan natin yung problema niya. On natin. So yan, tumunog yung picture tube pero wala siyang power. So yan, kahit pindutin natin yung channel, ayaw. Hindi tumatayo yung balahibo natin, ibig sabihin walang kuryenteng pumasok sa loob ng picture tube. So totally wala siyang power, no. Pero pag nagkaroon daw to ng power, at tuloy-tuloy na daw to. Tapos pag pinatay mo, mahirap na naman daw sindihan. So yan, no, wala siyang power. So tignan natin mga idol, buksan natin yung unit. So ito yung kanyang board mga idol, no. Check natin yung fuse, bakit wala siyang power. So tinanggal na natin yung mga connection. Iniwan lang natin tong AC cord para in case na mag voltage check tayo, masaksak na lang natin. Okay naman, buo naman, no. Di naman pumutok yung kanyang fuse. On lang natin yung switch. Tapos magbo voltage check tayo dito sa main filter capacitor, no. Sunod natin voltage check itong B+ nya, no, sa 160 volts na capacitor. 160 volts 100 UF. Tapos ito yung primary na capacitor 400 volts 120 UF. So voltage check tayo doon. Saksak natin. Tingnan natin kung may B+ ba siya dito sa 160 volts. So wala. So wala nga talaga siyang power, no, kasi wala tayong nasusukat sa secondary. 0-0 mga idol. Lapit natin para mas kita nyo dito. So punta tayo sa primary dito sa main filter. Sa main filter meron siyang 336. So bunutin natin yung saksak. Tingnan natin kung na-stuck yung kuryente. So yun, stuck mga idol, oh. Yan, unti-unti na siya nagdi-discharge. So mabagal siya mag-discharge, no. Ibig sabihin hindi gumagana yung regulator natin kapag ganyan, no. So discharge muna natin yung capacitor. So yan, naka-discharge na. So mali pala, mali. So sukatan pa pala natin muna tong resistor niya dito. Yung So yung ibang JBC mga idol, dito naka-connect sa AC, no. Sa AC supply dito. Sundan niyo yan, may naka-connect na resistor. Pero itong circuit ng ganitong klaseng board, dito siya kumuha sa DC. Sa may mismong capacitor na. Yan yung positive ng capacitor, ito yung negative. Yung positive may resistor dyan, ayan, no. Tapos may nakasiris pang isang resistor dito. So kahit anong TV meron, no, kahit sa mga China meron. Sukatan natin dito, no, kung may supply ba bago natin i-resistance check. Lagay lang natin to sa negative ng primary kasi primary tayo magsusukat. Tingnan natin muna bago siya pumasok. Mayroon siyang 338. Tingnan natin kung nakatawid. Sa unang resistor mayroon siyang 167. Sa pangalawang resistor mayroon siyang 1.9. So mababa. So alamin natin bakit mababa, no. Bunutin natin yung resistor. Ito, baka nag-change value. Ito. Kasi yung unang resistor okay naman, no. Huwag na natin bunutin. Itong pangalawa lang. So discharge natin ulit yung supply ng capacitor. Kasi stuck yan para iwas kuryente. Hindi kasi gumagana yung regulator kapag ganyan. So bunutin natin yung resistor. So ito mga idol, nabunot na natin. Yung kanyang value ay 100K.
Nababasa ba? So 100k, check natin yung resistance kung okay pa ba, kung hindi ba siya nag-change value. Check natin mga idol. Huwag nyo lang hawakan yung isang paa. Pwede nyo hawakan yung isa, pero yung isa wag. Kasi yan, 100k pa rin siya. K naman na, K ang nakasulat sa itaas. So ibig sabihin hindi naman siya change value, no? Yan, 100k, sakto. So hindi naman siya change value. Alamin natin bakit mababa yung supply. Mag-resistance check tayo, no? Kasi sakit to ng JBC mga idol. Doon tayo mag-resistance sa mismong pinagtanggalan natin. Ito yung resistor na pinagtanggalan natin. So tanggalin muna natin yung soldering. Soldering lead. Tanggalin muna natin. Para makita nyo kung saan tayo nagtanggal ng resistor. So, 'di ba dito galing yung resistor natin sa may positive. May isang resistor natin na wiran, 100k din 'yan. Tapos yung pangalawang resistor, 100k din, naka-series. Ayan, oh. Magka-connect 'yan papunta dito. So, dito tayo magre-resistance, tapos i-connect natin siya sa ground ng main filter. Kung papalo ba yung tester natin, forward, reverse. Tingnan natin. Forward, meron siya nasusukat na naka times 10 tayo. May nasusukat siya na nasa 4.5 ohms. Kung ito times mo sa 10, 45 ohms. Baliktarin natin. Dito naman yung negative sa yung red probe natin, ilalagay natin sa negative. Tapos yung black probe ang positive. Ayun, oh, meron siyang leak. May nadidetect yung tester na leak. So yung sinusupplyan na tong resistor na to, meron siyang leak. So susundan nyo lang yung linya kung saan siya pupunta. So may dadaanan siya ditong diode, Zener diode. Ayan, oh. Ito. So tanggalin natin tong Zener diode kung mawawala ba yung leak. Baka kasi yan nasira. So alas 12 na mga idol, bumabagting ang simbahan. So may ginagawa pa tayong welding machine. So inuna lang natin to kasi babalikan to yung welding machine, hindi naman minamadali. Basag. So sa kasamaang palad mga idol, nabasag yung Zener diode pagbunot natin. Check natin kung may leak pa yung circuit. Kung nawala, leak na yung diode. Ayun, nawala, oh. Dito tayo pa rin sa pinagtanggalan na resistor. Tapos ground. Ayan yung Zener diode na tanggal na natin. Tignan natin ulit. Yung red probe ang nakalagay sa negative ng capacitor. Ayan, tapos yung positive line ng susupplyan dito, ayun yung negative probe. Ayan, wala na siyang resistance. Check natin yung tester kung gumagana. Gumagana naman.
Baligtarin natin, yung negative naman yung ilagay natin sa negative ng capacitor at yung positive sa positive. So diyan dapat siya papalo, no? Ganyan mag-check ng resistance kung good or hindi pagdating dito sa power supply. So baligtarin natin, dapat hindi siya papalo. So kanina napapansin nyo, may 100 ohms. So ito yung Zener diode nabasag. Sana yun? Pagbunot ko nabasag, pero hindi siya basag kanina eh. Napwersa ata kasi yung isang paa nakakapit pa pala sa board. Ayan siya. So palitan natin mga idol. Hanap tayo sa ibang TV. Hindi ko na tuloy alam kung anong part number. Balik natin yung ano pala muna, yung tinanggal nating resistor. Ito. So baka yung diode na yon, nagloloko na yon, kaya may time na nabubuhay yung unit, may time na totally dead set yung unit, totally no power. Hanap muna tayo pamalit mga idol, cut ko muna yung video. So bale hindi natin alam yung part number mga idol kasi nga nabasag ng pagbunot natin kasi nakakabit pa pala yung isang paa. So dito hanapin natin yung circuit ng Zener diode, no? So hanapin natin yung dalawang resistor na yon na naka-series. So kung mapapansin nyo, ito yung positive ng main filter ng pagkukunan natin. So hanapin natin, may nakakonect din dyan sa positive na yon na resistor. So ito yung circuit nya. Ayan yung isang resistor, pangalawang resistor. Ayan yung dalawa na to. So pag binaligtad natin, ito sila. So maliit lang yung nakalagay na resistor dito. Ayan, 120k ang nakalagay dito, dalawang 120k, brown, red, yellow. Tapos ganun din dito sa isa. So naka-series din sila, no? Susundan natin yung panghuling resistor, may naka-parallel dyan na diode. Kung susundan nyo yan, gamit tayo, medyo maano na kasi yung circuit, maliit. So dito siya papunta, itong Zener diode nya, diyan siya papunta doon. So kunin natin yon, yung Zener diode nya, at ayun yung ilagay natin dito. So ito na mga idol, natanggal na natin, no? So kabit na natin. So ito na mga idol, naikabit na natin. Pasensya na kayo kung maingay, no, kasi umuulan. Diyan tayo nagtanggal sa D905. Voltage check tayo mga idol. So pagpasensyahan nyo na mga idol kung hindi nyo ako masyadong marinig kasi umuulan. Lalaksan na lang natin yung boses natin, no? So voltage check tayo sa may dating supply kasi kanina 1.8. So saksak natin. So yan, kung mapapansin nyo, umilaw agad yung indicator, oh. May power na siya. So kanina walang power, di ba? Check natin yung dating supply mga idol. Yung unang resistor 160, 170. Pangalawang resistor meron na siyang 31 volts. Good. Tingnan natin yung B+ kung meron ba. Yan, may 118 sa B+. 118. So tingnan natin yung picture, kung may picture na ba siya. Umiilaw na rin yung heater nya. May ilaw na yung heater. So tingnan natin yung picture kung okay ba. So yan, may display na siya, no, na B2.
So lagay natin sa antena kasi wala tayong pang-testing ng video. So pindutin na natin yung AB channel ito. Ayan, may raster na siya sa channel. Lagyan natin ng antena mga idol, pero malabo pa rin yung antena natin ha. Ginagamit ko lang pang-testing yung antena. So taob natin muna yung board para marinig na rin natin kung may sound. So yan mga idol, tumila na rin yung ulan. Saglit lang siyang umulan. So ayan, nakabit na natin yung mga connection. Saksak ulit natin. Yan, may power na. Lagyan natin ang antena. Yan. So, masyadong malakas. Hinaan natin yung volume. Masyadong malakas yung volume. Hinaan lang natin. Narinig na rin naman natin yung sound. Mga 10 lang. Yan. Okay naman, no? May power na siya. Mabilis na rin siya mag-on. Hindi siya gaya dati. Kahit patayin natin, testing natin ulit. So umaatras yung board kasi wala pang takip sa likod. On natin. Yan, mabilis na siya mag-on. So try natin bunutin kung mag-on agad. Dati daw pag pinatay ito, hindi na daw ito nag-on eh. May time na matagal mag-on, may time na mabilis mag-on. So pero kapag matagal mo siya pinanooran, tapos pero kapag nabuhay na daw to tapos pinatay mo, tapos binuhay mo ulit, hindi na siya nag-on. So pero kapag matagal mo siya pinanooran, tuloy-tuloy naman daw siya. So saksak natin kung mag-on, kung talagang okay na ba yung TV. Yan, nag-on agad siya. Yan, sakit talaga to ng JVC, no, yung yung Zener diode na yon. So minsan hindi yun doon nakalagay, no. So minsan maingay yung motor. So minsan dito siya nakalagay banda dito. So iba-iba kasi yung circuit ng JVC, no? Pero ito, i-trace nyo na lang kung saan ba siya nakalagay. So kasi yung ibang JVC, yung itong resistor na to, hindi ito sa positive ng capacitor nakakonect doon sa may AC line, or dito banda sa may line 1 line to ng coil. Ayun, no, yung coil natin. Diyan siya minsan nakakonect. So minsan ito dito sa mismong positive. So madali lang naman yung i-trace, madali lang naman ayusin ang SMPS kung alam mo yung flow ng circuit. So yan, okay naman yung regulator niya, gumagana naman. Pero yung ganyang gumana na, no, wala na yung stock sa main filter, kusa na yan magdi-discharge. Yung kanina kasi nag-i-stock, diba? Kasi hindi gumagana yung regulator natin. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos. So try natin ulit bago natin tapusin yung video. Kung mag-on, saksak. Ayan, may power pa rin. Ayan, may sound na. Check natin kung may picture pa rin. Ayan, ayos na mga idol. So tagumpay yung ating pag-repair. Ang sira niya lang ay yung kanyang Zener diode. So nabasag lang yan dahil sa pagtanggal natin, pero hindi talaga to totally basag. Hindi na tuloy natin na check kung leak na talaga siya, no? Kasi mag-open na to kasi basag. Nabasag siya. So hanggang dito na lang mga idol.